Sigurado na magiging emosyonal itong si Chris Miller kung siya ay ite-trade na nitong San Miguel Beermen. Matunog na ngayon sa social media na baka ito si Chris Miller ay i-trade ng San Miguel dito sa Blackwater kapalit ni Cedric Bearfield. Posible rin na baka si Dalf Panopio, yung isa pang Blackwater guard, ang kunin daw ng San Miguel. Sigurado siyempre na magiging emosyonal at malungkot si Miller kung mate-trade dahil kahit ilang conference pa lang siya sa SMB, kahit bago pa lang siya, nakita naman natin na maganda yung samahan nila dito ng Beermen. At marami nagsasabi nga na may potential talaga itong si Miller, hindi lang talaga nabibigyan ng minuto dito sa San Miguel. Kung sa bagay, baka mas makabuti pa nga dito kay Miller kung siya ay matrade sa Blackwater dahil at least magkakaroon siya doon ng minuto para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. At syempre magkakaroon siya ng playing time, hindi katulad dito sa SMB na halos wala na siyang minutong nakukuha dahil ang ginagamit ng SMB na guards ay si Wamit Yongson, Chris Ross at si Chris Rosales. Kung sa bagay, kung ito namang si Bearfield ang mapupunta sa San Miguel, hindi rin natin masisisi itong SMB dahil gusto nila syempre yung isang franchise player na katulad ni Bearfield, lalo na at tumatanda na itong si Chris Ross. Kung ito si Bearfield ang makukuha ng San Miguel Beer, sigurado na magkakaroon sila ng isang mas matinding championship title run dahil alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Cedric Bearfield pagdating dito sa ganitong mga klaseng sitwasyon. Ngayon, alam din natin na ito sanang si Cedric Bearfield, pwede yan para dito sa SMB. Yun nga lang, kinakailangan talaga na baka bitawan nila si Chris Miller. Kaya siguradong malulungkot itong si Chris Miller kung siya ite-trade nitong San Miguel. Pero sa ngayon, mukhang kinakailangan pang pag-aralan ng SMB kung ito yung magagawa nila ng paraan. And of course, alam natin, magiging matindi ang preparasyon dyan. Ito namang Converge Fiber Xers ay isa doon sa mga teams na sa tingin ko ay makikinabang kung kukunin nila itong si Kai Balungay mula sa Phoenix Fuel Masters. Nag-i-struggle man itong Phoenix, alam natin kung anong kalibre nitong si Kai Balungay at bakit siya nababagay dito sa koponan ni Coach Delta Pineda. Dahil sa ngayon, nakita natin to sa game ng Converge versus Ginebra na hirap itong Ginebra dito sa Twin Towers ng Converge, si Justin Arana at si Justin Baltasar. So kung idadagdag mo pa si Kai Balungay dyan, talagang lalong mahihirapan yung mga top teams ngayon sa PBA, katulad ng Ginebra, San Miguel at ng TNT kontra dito sa Converge. Sigurado, napipilitin ni Coach Delta Pineda na makuha itong si Kai Balungay. Kapag nakuha nila itong si Kai Balungay, magiging mas maganda yung takbo ng opensa nitong Fiber Xers dahil alam naman natin na magaling talaga to na manlalaro. Ang pwedeng ibigay na kapalit ng Converge para dito kay Kai Balungay ay itong si Pau Havillonar at samahan nila ng isang first round draft pick. Tandaan natin si Will Gosum padating na dyan sa Phoenix, so baka makapagagawan pa ng minuto yan kay Balungay, kaya nga mas mabuti na i-trade nila to dito sa Converge Fiber Xers. At sigurado naman na magiging mas maganda ang tinatakbo ng lineup ng Converge kapag nandyan na si Havillonar. Kitang-kita naman natin kung gaano kalaking improvement sa laro nito at yan ang dahilan kung bakit nasisiguro natin na magiging isa na dito sa mga tinatawag na malalakas na teams talaga dito sa PBA, itong Fiber Xers. At yan talaga matitiyak natin na pwedeng mangyari ngayon. Kung sakaling ma-approve ang nabanggit na trade, masasabi talaga natin na pang championship caliber na itong Converge at kahit makarapan nila TNT o San Miguel ay sigurado na magiging mas maganda yung kalalabasan nito at hindi na sila matatawag na dehado. Pero kinakailangan din natin pag-aralan at isipin na itong SMC at MVP groups interesado rin dito kay Kai Balungay. Ito nga bang si Japet Aguilar ay bumababa na ang laro at kinakailangan na ba ng Ginebra ng isa pang big man para makatulong dito? Maraming nakapuna na doon sa panalo ng Ginebra kontra sa Phoenix Fuel Masters kahapon o nung isang araw. Si Norbert Torres ang naglaro kadalasan o karamihan ng fourth quarter at pinasok na lang si Japet nung paubos na yung oras at halos decided na yung outcome. Mataas man yung napuntos ni Japet Aguilar kontra dito kay Torres, malaki naging kontribusyon ni Torres pagdating dito sa depensa at yan ang dahilan kung bakit siya ang ginamit ni Coach Tim Cone. Kung sa bagay, si Japet Aguilar ay 39 years old na at marami nga nagsasabi malapit na itong magretiro at kinakailangan na talaga ng Ginebra na kumuha ng isa pang center na magagamit. Dahil yung si Japet Aguilar hindi naman yan habang panahon na pwedeng maging sentro at power forward ng Barangay Ginebra. Kaya nga maraming naniniwala na eventually kinakailangan ng kumuha ng ibang big man
nitong si Coach Tim Cone. Kung sakasakali, marami naman talagang iba diyang pwedeng options, pero pinakamaganda na siguro nga ay i-acquire nila itong si Kyle Balungay na pinag-iinteresan din ng Converge, o kaya naman itong si Cale Flores. Pero most likely ang gagawin ni Coach Tim Cone dito, gagamitin yung first round draft pick ng Terra Firma na nakuha nila doon sa Maverickahan Missy trade. At yan ang gagamitin nila para kumuha ng tinatawag na big man. Baka itong si Michael Phillips, or baka sumali na doon sa darating na draft, malay natin itong si AJ Edu. Nandyan din yung iba pang mga players na pwedeng si Raven Gonzalez, pwede rin nilang kunin yan kung mag-apply doon sa draft. So maganda-ganda at maraming options itong Barangay Ginebra. Kaya nga yan talaga pinag-aaralang mabuti ngayon dito ng Gene Kings. Kung sa bagay, kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, kinakailangan talaga na sa ganitong mga sitwasyon ay pag-aralan mong mabuti at siguraduhin na ikaw talaga yung magiging, sabihin na nating top option pagdating dito sa pagkuha ng mga players. At napapag-usapan yung mga players na pwedeng kunin. Balita ngayon, ang SMC at MVP Group interesado ng kunin itong si Richie Rivero mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Naka-score ng career high na 28 points itong si Richie Rivero para dito sa Phoenix, kahit na natalo sila sa Barangay Ginebra, at ang daming na-impress sa performance nito. Kami nga nagsasabi na nasasayang yung ibang players nitong Phoenix, katulad dito si Rivero, dahil hindi man lang sila nakakaabot dito sa playoffs. At yung mga tipo ng players katulad ni Rivero, si Perkins, si Balungay, si Tyler Tio, si Evanelli, yan yung mga playoff quality players. Kaya lang nasasayang dito sa Phoenix dahil ilang conference na nating napansin na itong Phoenix hindi talaga nakakaabot sa playoffs. Actually, parang medyo nagiging predictable na yung PBA, no? Yung bottom 4 teams, yung 4 teams na natatanggal sa elimination, halos pa ulit-ulit. Puro itong Terra Firma, Blackwater, Northport Titan Ultra, at itong Phoenix. So baka ganyan din ang mangyari ngayon. Kaya ito na talaga yung matatawag natin na major move na kinakailangan gawin talaga itong Fuel Masters. Ngayon, kung itong Fuel Masters ay payag na i-trade si Rivero, sino naman kayong team ang pwede kumuha dyan? Well, unang-una, sa tingin ko, Meralco, kinakailangan nila ng additional scorer. So, bagay itong si Richie Rivero sa Meralco Bolts. Pwede rin sa NLEX para may kapartner na si Robert Bolick. Siyempre, itong si Richie Rivero, nababagay yan dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Alam natin yon. So, pwede siya talaga dyan. Kaya nga, ibig sabihin to, marami talagang mga teams na magkaka-interest kumuha dito kay Richie Rivero. At yan ang dahilan kung ba't ito ngayon ay usap-usapan na baka daw talagang pag-interesang kunin ng ibang mga teams dahil sa nakikita nila na magandang nagiging performance nito. Ngayon, kung ikaw naman itong Phoenix, dahil yan ay hindi naman farm team, sigurado nagagawa ng paraan yan para masiguro na kung matitreat si Rivero, matinding player pa rin yung makukuha nila na kapalit dito. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay, sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, Simon de Guzman, si Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Ronald Berbosidad. Binabati din natin si Anthony Alon, si Juan Solege, si Romeo Conchada, at ang iba pa nating mga regular na mga viewer.